Hi guys! Get ready with me para magpaganda ang babae sa school. So, samahan niyo ako mag-get ready with me at tuturuan ko kayo kung paano maging fresh pagpapasok tayo sa school. Let's go! So, ayun guys, tuturuan ko kayo mag-get ready with me at syempre hindi na to get ready with me. Talagang may kasama tong reflection sa mga napanood nating mga movie. So, yung latest kong napanood, yung EDSA 2000. So, bibigyan natin siya ng reflection habang nag-get ready with me tayo. So, let's go. Syempre, una, kailangan muna nating maghilamos ng face. Ang barug ko na face. Then, kasunod nun, magsa-sunscreen tayo para protektahan natin ang ating mukha sa araw. Lagyan natin yun sa daliri. Then, yan. Then, put it on your face like this. Diba? Sobrang Latina. So, ayun nga. Sa napanood kong EDSA 2000, for me, it was an eye-opening experience na nagre-remind sa atin kung paano o kung bakit ang people power siya yung humuhubog sa lipunan or sa ating bansa. For me, sa akin, hindi lang siya basta movie, and sana sa inyo rin. It was a reflection ng ating history, syempre, mga struggles nila dati, and yung role ng people power para ma-ensure ang freedom and justice ng mga tao ng bansa. So, democracy in its purest form, it is meant to be a system na kung saan yung mga tao is meron silang power na pumili ng leaders and hold them accountable. Right, guys? So, ayan. After nyo maglagay, i-blend nyo lang sa mukha nyo dyan. And don't forget na maglagay din sa neck and sa bato. So, ayan. Blend. Ayan. So, after nyo yan, tapos na yan. The next, blush on. So, wala akong pang blush on. So, ito lang ang nandito sa akin. Ito lang ang available. Diba? 2 in 1. So, ayun guys. So, saan na ba tayo? Ito sa blush on tayo. Ay, namatay yung ilaw. So, ayan. Okay na ba? So, ayun nga guys. Kaya may kakayahan ng tao na pumili ng leader nila sa kanilang lugar. So, pero, in reality naman, di ba? Alam natin na ang democracy is fragile. It can be easily manipulated. Those people na may mga power, di ba? So, yan guys. So, kulang pa siya. So, ayun. So, ayan, sabi ko nga, yung democracy is fragile. Na namamanipulate ng mga people na mayroong mga power. Diba? Especially kapag yung mga political institution is corrupt and weak. So, ayan guys. So, after nun, diba, yung film, for me, nagpapakita siya na kung paano yung mga leaders can either uphold or betray the trust of the people, and how the failure of the institutions na i-push yung citizens na mag-take ng action. So, yan. Meron ba nalagay? Yan. After mag-blush. Ayan. Okay na sa blush. Pressing powder. Kailangan yan guys para mas maging tayo, fresh. Makitaan nila tayo ang pagka-fresh. So, yan. Dito sa ilalim ng mata yan. Dito. So, ayan. So, nasan na? So, it made me realize na yung democracy is not just about voting naman, diba, every few years. It's about staying informed, mag-speak up, and make sure na those in power is talaga namang nagsiserve sa mga tao.
So, one of the most powerful messages of EDSA 2000 was the importance of political institutions. Kapag yung institution is nag-function siya ng proper, mapoprotektan nito yung democracy and may ensure na yung power is not abused. Pero, when they become tools of corruption and oppression, masisira nila yung foundation ng isang free society. Diba? Alam nyo yan. So, ayan sa powder, kulang pa tayo. Dagdagan pa natin. So, medyo atak-atak na siya. So, yon, balik tayo sa film. So, yung film, pinapakita nito how political institutions can be both a shield and a weapon, depende sa kumokontrol nito. It was a painful reminder that kapag ang institution is nag-fail na maihatid or parang maibigay yung justice, the people are left with no choice but to fight back. Diba? And that's where power comes in. Right? So, yan guys. Okay na ba? So, after ng foundation, maglagay din tayo sa leeg, katulad ng ginawa natin kanina. Yan. Di ba guys? Parang sobrang mga affordable products lang. Hindi ganun pa-perfect, hindi ganun kakapal sa very natural lang. Right? Ayan sa ilong. So, yun nga. Walang choice yung mga tao kundi mag-fight back sila. So, and that's, yun nga, dun nanggagaling yung people power. So, the film, nire-remind ako na yung courage ng mga ordinary Filipinos who stood up for what is right, even when the odds were against them. So, okay na sa foundation, guys. Okay na yun. So, next, ito, lip balm. Para, alam mo yun, yung lips is magganyan-ganyan. So, yun nga, yung film ni-remind ako na yung courage ng bawat Pilipino nag-stood up kung ano yung tama, even when the odds were against them. Pinapakita nito na yung real change is hindi magmumula sa mga politicians, kundi sa collective voice ng mga tao. Alam niyo yun, people power is not just moment sa history, it is the ongoing responsibility. Proof siya na ang mga tao is nag-unite siya, nagsasama-sama for cause. They can bring down even the most powerful leaders. So, after kong panoorin yung EDSA 2000, na feel ko yung deep sense of responsibility as a Filipino. It made me realize na ang democracy hindi lang siya, it's not just something we inherit, but it is something we must actively protect. So, ayun na, sobrang ganda ng lips. Very kissable na siya. Then next, curler. Siyempre dapat maganda rin mata. Pilik mata pala. So, yun, nasa na tayo? So, nga, it made me realize na ang democracy, hindi lang siya something we inherit, but it is something we must actively protect. So, political institutions must be strengthened. Diba? Mapalakas dapat siya. Hindi siya dapat kinokorrupt ng mga tao. Lalo-lalo na ngayon, diba? Nararanasan pa rin natin yan dito sa Pilipinas. And, you know, people power. Ouch! Sorry, guys. So, ganyan lang mag-curler, ah. Kailangan dahan-dahan lang para di matanggal ang pilik mata. So, yun, people power should not only exist, diba, during revolutions, but in our everyday actions. By staying informed, mag-demand tayo ng accountability, and wag nating i-allow na ang history will repeat itself. Alam niyo yun, our country has already proven that the voice of the people is powerful. So, ang question is, are we still willing to use it? Right? So, ayan. Tapos na ako.